Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Wala pa ring takdang araw kung kailan nga muling isasagawa itong pagdinig sa Confidential at Intelligence Fund ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee on Good Government and Public Accountability Chair Congressman Joel Chua, hindi muna magtatakda ng komite ng petsa dahil marami pang kailangang ayusin. Isa na dito, Anya, ang sunog na nangyari nga sa kanyang distrito kamakailan kung saan marami mga residente ang nawalan ng tahanan. Kaya naman, tiniyak ng mababatas na maaga nilang aabisuhan ang mga resource person upang ma-schedule muli itong kanilang pagdalo sa naturang pagdinig. Maalalang kahapon nga opisyal nang kinansila itong pagdinig ng komite upang bigyang daan naman ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation. Ang naturang komite nga ang dumidinig sa kontrobersyal na Confidential and Intelligence Funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung saan isa sa mga pangunahing usapin nga dito ay ang paggastos ng mahigit 100 million pesos sa loob lamang ng ilang araw. Naniniwala naman ang House Good Government Panel na kailangang matukoy o malaman kung ano ang tunay na kalagayan o kondisyon nitong si Attorney Zulaika Lopez. Si Attorney Lopez ang nagsisilbing Chief of Staff ng Office of the Vice President at siya rin ang kasalukuyang nakadetine sa mababang kapulungan kasunod po yan ng pagkontempt sa kanya dati noong siya ay unang dumalo sa pagdinig ng House Good Government Panel. Ayon kay Congressman Joel Chua, kailangan nilang marinig muna o makita muna ang tunay na sitwasyon ng kalusugan nitong si Attorney Lopez kasunod yan ng mga suhestyon na siya po ay palayain na dahil sa kanyang kasalukuyang health condition. Si Attorney Lopez ay nakatakda rin po ng dumalo sa panibagong pagdinig ng House Good Government Panel at siya yung sasamahan po sana ni Vice President Sara Duterte. Ngunit tuloy na po opisyal ng kinansela yung mong nakatakdang pagdinig ngayong araw at sa ngayon ay wala pang katiyakan, wala pang takdang araw kung kailan po isasagawa muli ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Iginiit ng Office of the Ombudsman na sa ngayon po ay wala pa silang nakikitang dahilan para kasuhan si Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, binalaan ni Ombudsman Samuel Martires ang lahat ng mga ahensya na nag-iimbestiga sa Vice Presidente na may kapangyarihan silang i-take over ang naturang investigasyon. Ito ay kung may kinalaman ang kanyang mga aksyon sa kanyang tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Binigyang din ni Martires na may kapangyarihan ng Ombudsman na kunin ang jurisdiksyon sa mga pagdinig mula po sa National Bureau of Investigation at maging sa Kongreso. Ginawa ni Martires ang pahayag matapos na sabihin ni Justice Undersecretary Jessie Andres na kailangan ng disiplinahin ng Ombudsman si Vice President Sara at imbestigahan. Pinayuhan rin nito si Undersecretary Andres na manahimik dahil makikialam lamang ang Ombudsman kung ang mga aksyon ng Vice Presidente ay may kinalaman sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo. Sa ngayon, wala pang matibay na batayan para imbestigahan ang Vice Presidente ayon pa rin yan sa Office of the Ombudsman. Si Ombudsman Samuel Martires ay inapoy noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I would advise Yosek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Sabi ni Martires, yan ay kung pipilitin ni Andres na mag-imbestiga rin ang Office of the Ombudsman. Tinitingnan na raw ng Ombudsman kung maaari ba nilang aksyonan ang mga binitawang salita ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Sa ngayon, hindi pa raw nila nakikita na kailangan itong imbestigahan dahil hindi raw ito paglabag sa dapat na trabaho ng Vice Presidente. Sabi ni Andres, nagpadala na raw siya ng mensahe sa opisina ng Ombudsman para linawin